our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. At eto na naman tayo. Opo, nagbabalik po tayo dito. Nako, sa ating channel. Dahil po, mga kababayan, eto na ha. Oo, mga kababayan, Risa Hontiveros. Ha? Abay, tatakbo bilang Pangulo kaya? Alamin po natin yan, mga kababayan. Eto na. Pasok! O, nasaan ka na? Eto. So, hindi ko pa masabi kung sino magiging standard bearer namin kasi mag-a-agree pa kami sa isang proseso at gagawin pa namin yung proseso na yun. Pero ang masasabi ko ay magkakaroon ng standard bearer ang opposition. And you are open to it, ma'am? We are all open to it. Kita nyo, no, mga kababayan. At eto na nga, meron pang isa rito. Yan po, mga kababayan, no, sabi rito, Sen Risa as president candidate on 2028, sabi sa News 5. Bukas sa posibilidad si Senator Risa Hontiveros na pangunahan ng oposisyon. Nako, eto na. Sa 2028 presidential election, pag-amin ni Hontiveros, naghahanda na sila para sa paparating na eleksyon. Aga. Pero okay lang yan. Di ko pa masabi kung sino ang magiging standard bearer namin kasi mag-a-agree pa kami sa isang proseso. Yan ni Hontiveros. Ano kaya yun? Mga kababayan, dagdag pa niya, bukas naman ang lahat ng kaniyang kasamahan na maging standard bearer ng oposisyon. Sa ngayon, pangungunahan muna niya ang pagkakaisa o pagsasanib puwersa ng oposisyon. Nako, mga kababayan, mukhang magkakaroon na ng kalaban si Sara Duterte, no? Eto pa, masakit, mga kababayan, mukhang kung mailusot nila na pababain yung edad ng mga tatakbong vice president at president, malamang baka mapilitang tumakbo si Vico. Kung yun, maaprobahan. Pero dito muna tayo, pag-usapan natin itong mukhang niluluto na pagtakbo ni Senator Risa, no? Sa akin po, mga kababayan, wala hong masama Si Senator Risa, marami na rin naman napatunayan Di ba ba? Yan nandyan na nga po na ipakulong niya si sino to? Si Kibuloy. Isa ho yan sa mga talagang dumikdik, Dinikdik niya ng dinikdik yun si Kibuloy. Isa ho siya. Kabahagi po, malaki ang ambag ni Senator Risa sa pagkakakulong ni Kibuloy. Di po ba? Nung hearing nga ho niyan di po ba, mga kababayan, talaga namang tuwang-tuwa ang karamihan ngayon, mga kababayan, eto pa. Siya rin yung nagpakulong doon po sa yung tinatawag na Senior Aguila, kung naalala nyo. Baka nakalimutan nyo na yung Senior Aguila, kung tawagin nila, yung po bang yung mga tauhan nila yung mga tagasunod nila dinala lahat sa bundok at doon sila nagtipon-tipon na para bang isang lungsod sila, no? Isang lugar sila. Sila, mga kababayan. May sariling mga army, may sariling batas, mga kababayan, Ibang klase rin yung utak noon, Biruin mo, nakapagbuo sila ng ganun, may sarili silang batas, may sarili silang mga army, police, mga ngasiwa. Pero mga kababayan, abay talagang hindi rin nakawala kay Senator Risa yon. Binusisi at talaga namang maraming naaabuso, lalo na mga kababaihan. Yun daw pong mga pinipilit na ipakasal sa kahit hindi mo gusto, Yun po yun parang ganun ho yung kwento dyan pero balikan natin ito. Kayo ho, mga kababayan ko, kung kayo ang tatanungin, payag ho ba kayo na si Senator Risa tumakbong presidente? Ano po? O tumakbong vice presidente? Ano po?
Mga kababayan, kung ako ang tatanungin, kung ang pagpipilian lang naman si Sara at saka si Risa, ay kay Risa na ho ako. Di po ba? Ay tignan nyo naman ang record neto, mga kababayan ko. Si Sara ho, kita nyo mga kababayan, hanggang ngayon marami pa rin mga hindi nasasagot na mga pinukul sa kanya, no? Mga kababayan. At ito naman si Risa, mga kababayan, pinukul din ito patungkol sa PhilHealth daw. Pero mga kababayan, wala rin Kasi nung panahon ni Pino yun pero pagdating kay Digong dapat napapanagot ito. Pero wala naman Wala ko rin nagawa si Digong kung totoo yun So maaaring chismis lang o propaganda para masira si Risa. Ano po? Yan. Kayo mga kababayan. Eto, bukas sa posibilidad. Sabing ganon, si Senator Risa Hontiveros na pangunahan ang oposisyon sa 2028 presidential election. Ano ibig sabihin nun? Di ba? So, siya na ba ang magiging standard bearer ng oposisyon, ng mga pinklawan, ng mga dilawan? Sa pagkapangulo? Paano na si Lenny? Di ba? Di ba si Lenny, sinasabi nila na baka tumakbong presidente uli. Pero sa akin, mga kababayan, sa akin lang once kasi na natalo ka na sa pagka-presidente, tulad ni Lenny, natalo na, no? Mahirap na manalo sa totoo lang. Kasi isipin ng tao, natalo ka na nga nun, tatakbo ka pa. Tapos tatakbo ka na naman ngayon. Tingin ko kung kung pipili lang itong mga oposisyon. Totoong oposisyon, sila kasi yung totoong oposisyon, hindi sila Sara. Tingin ko mga kababayan, eto na lang. Si Risa, kaysa kay Lenny. Di ba? Suportahan na lang nila para nang sa ganun alam nyo po yun mga kababayan maiba naman ba? Ano po? Malay natin. Sa pagsuporta nila, huwag kaysa magkawatak-watak sila, di ba? Si Senator Risa na lang, yung kanilang pambato sa 2028, malaki kasing mga kababayan malaking bagay kung mapagtitipon nila, mapagsasama nila yung kampo nila na yung mga dilawan, pinklawan. In fairness naman sa mga dilawan, hindi naman sila naging harsh sa panunungkulan ni Pangulo. Ang naging maingay lang ay etong sila Sara Duterte. Ito nagmamadali na maging presidente kahit po dumaan sa pang-aagaw. Ganun dahil ang mentor ni Sara si Gloria Di ba? Yan na nga kita nyo, mayroon na sinusulong na batas itong si Gloria na palakasin daw yung opisina ng Office of the Vice President. Bakit? Di ba? Masyado naman yatang nakakapagtaka. Taka-tsaka na siguro kapag tapos na yung termino niya bilang Vice Presidente para masabi na hindi kayo gumagawa ng kaparaanan para magbenepisyo siya sa darating na halalan. Di ba, mga kababayan? Yun. So ngayon, mga kababayan, ano masasabi niyo po rito? Dito sa mga pahayag at mukhang pambato na nga ng tunay na oposisyon itong si Senator Risa Hontiveros. Sa akin po okay lang yan. Karapatan naman ng lahat yan. Pero nga po, kung papipiliin ako, Risa versus Sara, mag-re-Risa na lang ako. Di po ba? So muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.